Dito muna tayo sa hari ng tanga. Oo, dito muna tayo sa hari ng kasinungalingan. Ang hari ng katarantaduhan sa Pilipinas, ang presidenteng pinaka-inutil. Ang presidenteng pinaka-hindi pagod. Utang ina itong presidente na ito, maniwala kayo. Oo, pagkatapos nitong 6 na taon niya, pwede mo siyang ibenta segunda mano, hindi siya masyadong nagamit. Oo. Kumbaga yung makina nito hindi laspag. Hindi laspag yung makina nito, walang ginawa to eh. Ayun lang problema. Pag hinanap mo yung utak nito, mahihirapan ka. Pero pag nakita mo, makikita mo makintab pa. Kasi hindi masyadong nagamit ang utak nito. Talagang alagang-alaga. Kumbaga sa sasakyan. Para siyang Tamaraw FX. Tamaraw FX nung 1990. Na bagong labas sa kasa, ganun yung itsura niya. Pag-usapan natin ang presidente na walang ginawa. Ito yung presidenteng inutil pero nakakalakad naman. Ito yung presidenteng imbalido pero hindi naman na-stroke. Anong ha? Anong ha? Loko-loko ka. Anong hinahaha mo dyan? Sira ulo ka. Totoo naman. Di ba walang silbi ito? Walang kwenta ito. Pero hindi naman to imbalido na patay yung kalahati ng katawan, ganun. Hindi naman na-stroke ito na parang na-stroke din kasi ganun magsalita to pag ini-interview mo. Parang kumbaga yung ano ba tawag niya, slur. Parang ganun yung kanyang pananalita. Parang ewan ko kung marunong ba talaga magsalita ito. Pero matino naman to. Wala naman yata sakit to. May sakit lang to siguro, katam. Gusto ko lang pakinggan ninyo yung itong itong matinding kwentuhan nila. Kasi ibang klase rin yung dito, ibang klase din yung kanyang tagapanayam dito, si Cheryl Cosim. Alam mo dati medyo bilib ako dito sa na to eh. Sobrang bilib naman, medyo bilib lang ako dito sa isang reporter, anchor na ito si Cheryl Cosim. Akala ko matino. Pero nung narinig ko siyang magsalita dito, putang ina. Sabi ko parang kakatapos lang niya dilaan yung daliri sa paa ni Bongbong. Pakinggan ninyo kung medyo si Katunying siguro talagang pinag-uusapan nila na na kailangan na mala Santo Papa ang tingin nila rito kay President, the most useless president ever. Pakinggan ninyo kung paano nila sinimulan at tinapos itong interview na to. Hindi to isang buong interview part lang ito. Pero nakakatawa yung mga pinag-uusapan nila dito. Putang ina niyan. Silang dalawa lang ang naniniwala sa isa't isa. Pakinggan natin itong kasinungalingang kabalbalan ng panibagong love team ng taon, si Cheryl Cosim at saka itong si siguro umayaw na si umayaw na siguro si Katunying. Kasi pagkatapos siya nung interview niya kay Bongbong Marcos, puta parang 1 linggo walang bumili ng tinapay doon sa kanyang bakery. Matapos nga yung kanilang interview na yan, hindi ba? Inalok sa kanya yung PCO. Walang hiya, tinanggihan daw ni Katunying. Ba't kaya tinanggihan ni Katunying? Alam din ni Katunying, si Katunying kasi relihiyoso yun eh. Alam din ni Katunying na yung amo niya demonyo eh. Sige. Pakinggan natin itong panayam nila. Tapos reaksyonan natin. Puntahan ko po yung umikot kayo ng Sikihor, sumakay kayo ng MRT, alam nyo, punta pa kayo ng palengke. Wow. Tangina kadiri ka, Cheryl Cosim. Tangina na atim mo yan. Sa tinagal-tagal mo, hindi mo kailangan mo pa talaga ng perang ganyan? Huwag sabi wala kang bayad dyan, putang sinayang mo yung oras mo, tapos kumbaga parang dinilaan mo yung sugat niya.
So, umikot sa Siquijor, sumakay kayo ng MRT, pumunta pa kayo sa palengke, o ano naman? Anong nagawa niya? Ano naman ang natapos niya? Nung sumakay siya sa MRT, anong na-realize niya? Na-realize niya na kailangan pag bumili ka ng isang ticket, kasama mo yung 3 mong pamilya, ay yung 3 mong anak. O 3 kapamilya. So parang 4 kayo. Isang ticket, 4 na tao na yung makakagamit. Ikaw at saka yung kapamilya mo. So kung mag-isa ka lang, hindi pwede yun. So kung halimbawa, meron kang trabaho ng linggo, gagamit ka ng MRT, utangin na papasok ikaw at saka kasama mo yung 3 kasambahay mo. Para lang ma-avail nyo itong putangin ng katarantaduang proyekto ni Bongbong na yan. Anong ha? Oo nga. Totoo nga yun. Loko-loko. Anong ha? Totoo yun. O siya talaga yung may gusto nun. So imaginein mo, lalabas ka pa ng bahay. Gagastos ka pa, magbabayad ka ng pamasahe sa jeep, tricycle, bus. Nang 4 kayo para lang ma-avail ninyo yung kabubuhang proyekto niya. Na feeling naman ito ni Cheryl Cosim, ang ganda-ganda lang nagawa sa lipunang Pilipinas. Walang hiya. So umikot daw siya sa Siquijor. Anong ginawa niya ron? Nung umikot siya sa Siquijor, putang ina, anong nangyari sa Siquijor? Naging tiles na ba yung mga kalsada sa Siquijor? Matapos umikot dyan yung Tokmol na yan. Nung namalengke siya, putang ina yan, naging hypermarket ba yung palengke na yan nung dinaanan niya? Nagmura ba yung mga bilihin dyan sa palengke na yan? Nung nagpunta siya, putang ina yan. Alam mo, naglalakad nga yung pamilya na yan kahit saan, kaway ng kaway, may mga kulani na, hindi pa rin pinapansin ng mga tao eh. Bakit? Putang ina yan. Anong style yan? So ito naman si Cheryl Cosim, talagang ang galing-galing mo. Pumunta ka na Siquijor, umikot ka, lumabas ka ng bahay, umano ka, pumunta ka sa palengke, sumakay ka ng MRT. Cheryl Cosim, baka nakakalimutan mo, 3 taon na presidente yan. Tangin na 3 taon ng presidente yan, ngayon lang umikot sa Siquijor, ngayon lang lumabas ng bahay, ngayon lang sumakay ng MRT, ngayon lang nagpunta na palengke. Tangin na tapos galing ka na. Iba talaga nagagawa ng pera. O sige, diretso. Yung huli kong napanood din ay, alam nyo, aware kayo. Kita nyo yung haba ng pila sa mga government hospitals, yung mga outpatient natin. And, napanood mo yun? Putang inang galing mo naman. Hindi ko nga napanood yun eh. Napanood nyo ba yun? Nakita niyo yung mahabang pila sa mga outpatient. Gago. Tangina, pumunta ka sa lahat ng ospital, mahaba pila kahit sino presidente. Tanginan yan. Noong panahon nga ni Duterte, putya yan, namamatay nga yung mga tao sa COVID sa kalsada na eh. Sobrang dami. Parang ngayon mo lang napansin niya, ngayon mo lang nalaman yan. Ngayon lang na-expose yung mga mahahabang pila na yan. Napaikli na ba ni Bongbong nung nakita niya mahabang pila sa ospital? Napaikli niya na. Nakita mo na nagpunta ng airport yung unggoy na yan, sinabi niya na yun daw pinakamagandang airport sa 30 taon na pagpunta-punta niya ron. Gunggong din, O sige, hindi, alam mo, medyo nandiri ako ng bahagya. Dito kay Cheryl Cosim, parang putangin na, hindi ko alam kung kakatapos lang nilang dalawan. Kakatapos lang nila ng dalawa ni Bongbong maglabing-labing. Kasi, putangin lang yan. Sa tagal mo ng broadcaster, anak ng tinapay, pumayag ka na, na kumain ka ng ebak. O kumain ka ng etchas para lang mairaos nyo itong podcast na ito. Walang hiya. Mas malala ito kay Mas malala ito kay Katon Ying. Kung si Katon Ying sinasabi na ang bait-bait nyo po kasi. Ang bait-bait nyo po kasi, Mr. President. Diya? Ito naman, ang sipag-sipag nyo po, Mr. President. Lumabas po kayo ng bahay, sumakay kayo ng MRT, pumunta po kayo sa palengke, umikot kayo sa sa Siquijor, pumunta pa kayo sa ospital, nakita niyo yung haba ng pila dun. Tanginang taon na to, walang hiya. Anong hana naman? Ayan na nga, sinasabi na nga, hindi ba naririnig? O diretso natin. Nakita nyo yung realidad na pinagdadaan ng ating mga kababayan. Ito po ba ay part of your
governance talaga na talagang, teka, bababa ako. Tignan ko nga, talagang gusto ko mas madaling mapatakbo ang bansa kung talagang nandoon ako, lalapit ako, bababa ako sa mga tao para maramdaman kung ano yung nararamdaman. Tangina ka, nag-i-interview ka ba o tinuturuan mo siya kung anong sasagot niya? Saan ka naman makakita ng ganito? Kahaba magtanong. Simple lang naman yung tanong eh. Nakita ko po kayo nung nakaraan. Medyo, kasi for the past 3 years, wala naman kayong ginagawa. Ang dami niyong inutang. Ang dami niyong inutang. Ang dami niyong binigyan ng ayuda. Pati pera ng PhilHealth, kinatkong niyo pa. Mantakin mo yung tulay. Ano na yun, na loan na sa isang Japanese, excuse me. Sa isang Japanese na bangko na financier, nakuha na yung pera para sa tulay na yun. Tapos, kumbaga may budget na yung tulay na yun, kumuha pa ulit kayo ng budget sa PhilHealth para doon sa tulay na yun. Putang ina niyan. Hayop na yan. May budget na yung tulay, binadgetan nyo ulit. Mga kawatan kayo. Di ba? Yun lang naman pwede mo sabihin dun eh. Kumbaga, nakabili ka na ng pansit. Tapos, humingi ka pa ulit ng pambili ng pansit. Tapos, hindi ko maintindihan na okay lang sa inyo. Cheryl Cosim, okay lang sa inyo. Sa loob ng 3 taong, ngayon lang lumabas yung gunggong na yan. Sa loob ng 3 taon, walang ginawa yan, kundi mamasyal ng mamasyal, umikot yan sa buong mundo. May bagyo sa atin no? Ang lakas ng bagyo ng may mga namatay pa na mga rescuer dyan sa Bulacan. Hayop, nanonood ng karera yan. Tapos gusto ko sabihin, sasabihin mo ngayon dyan sa interview mo na parang sipag-sipag niya. Tangina, parang awang-awa ka. Sana bigyan mo ng Coca-Cola yan. At saka na pulbusan mo yung likod para mantakin mo. Hindi na siya nagtatanong eh. Ginaguide niya na si Bongbong kung ano yung sasabihin eh. O hindi ba? Ulitin natin yung start niya hanggang 44 seconds. O tinan mo. Po yung umikot kayo ng Sikihor, sumakay kayo ng MRT, alam nyo, punta pa kayo ng palengke, yung huli kong napanood din, alam nyo, aware kayo, kita nyo yung haba ng pila sa mga government hospitals, yung mga outpatient natin, and kumbaga nakita nyo yung realidad na pinagdadaan ng ating mga kababayan. Ito po ba ay part of your governance talaga na talagang, teka, bababa ako, tignan ko nga, talagang gusto ko mas madaling mapatakbo ang bansa kung talagang nandoon ako, lalapit ako, bababa ako sa mga tao para maramdaman kung ano yung nararamdaman nila. And maybe it's easier to think of something or to think of the solution kung paano mapapagaan ang buhay po ng bawat mamamayan. Anong tanong? Yun lang ang tanong mo, na ganun po ba yung klase ng gobyerno ninyo? Simple naman eh, Cheryl Cosim, putang ina kasi pinepeke nyo eh. Alam mo naman kasi na kung na ano yan eh, na krung-krung yan eh. Kaya ginaguide nyo siya para anong tanong, yung sa tanong, isasama mo na yung sagot. Para alam niya na kung ano yung isasagot niya, hindi ba? Hindi ba para mas maganda kung tinanong mo, sa loob ng 3 taon, sir, parang kailan ko lang kayo nakita na umikot, bumaba, pumunta sa palengke, sumakay ng MRT. Nung nakaraan, nakita ko pa kayo sa eskwelahan. Binabarena nyo yung blackboard. Tanginan yan. Ba't mo binabarena yung blackboard? Tinutornilyo. Okay. Sige, hindi naman kailangan ng tornilyo ng blackboard. Tinutornilyo mo, blackboard pa yun 1 taon. So, tapos ano pa yung nakita mong ginagawa mo kanina naman, nagtuturo na naging teacher naman siya kanina. Na hindi mo naman ginagawa nung huling 3 taon. Bakit biglang ginawa mo na ngayon? Hindi ba? Yun yung tanong na tama.